Purihin ang Diyos ng langit sa lahin at awitan. Pusa'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa Hari natin. Purihin luwalhatin, biyaya at pagliligtas sa ating nagugupiling sa salay hangoin. Alleluia, Alleluia, Gloria at reigning. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulogin, dulogin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na maawain. Angeles sakay taasan at pupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal, sakdal, napaka-malinis na pangalan po ng ating nag-iisa at buhay na Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ako po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo. Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata.
Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa kanya ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. Sa makapigbaga sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang sariling bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin ang Diyos sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin pong ipagpapatuloy, mga kapatid, ang ating pagpupuri, pagluwalhati sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang 115 sa atin pong mga himnaryo. Ako'y hindi dito laging namamayan, ang bayan ko'y doon sa kabilang buhay. Ako'y dito ngayon lamang naglalakbay atas ng Diyos na marangal. Dinggin ang aral ni Jesus, susundin mo ang kanyang utos, magbalik loob ka sa kanya'y pasakop, naglilipay siyang lubos. Huwag nating lingunin ang pinagdaanan na buhay alipin nitong sanlibutan. Puso'y ititig mo sa kaitaasan, do'y walang gutom o
siyang lubos. Anong laking lugod kung ating tanggapin biyayang pangako ni Jesus sa atin. Daoy pawang lugod, daoy kawang aliw, kamatayan, di damohin. Dinggin ang aral ni Jesus, sundin mo ang kanyang utos, mabalik loob ka sa kanya'y pasako, naghihintay siyang lubos. Patuloy po nating papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang bilang 49 sa atin pong mga himnaryo. Hangad mo bang ikaw ay maligtas, lumapit ka sa kay Jesus, sa kasalanang umaalipin, ang tanging lunas si Jesus. Jesus ko, may tangan ang buhay, makapangyarihan ay siya ang isinugo, tumubos sa kasalanan. Nais mong kaluluwa'y malinis, sa kay Jesus ka ay lumapit, agumpay mo ay lubos na lubos, ang tanging lunas si Jesus. Jesus ko, may tangang buhay, makapangyarihan at tunay, siya ang hanging isinugo, tumubos sa kasalanan. Kristo Jesus ang siyang saligan ng iglesia mong apasukan. Higap mong ito'y maasahan, hindi tayo hatulan. Jesus ko,
Mo'y tangan ng buhay, makapangyarihan at tunay, siya ang hanging isinugo, tumubo sa kasalanan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari at lumalang ka po ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang nag-iisa, ikaw ang Diyos na buhay ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Tinawag mo rin po, kinaawaan, kinahabagan ang aming minamahal na ama at ina. Inilagay mo din po sila sa iyong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinagtapatan ka din po nila ng kanilang buong puso, buong isip, buong lakas, hanggang kanilang mga kamatayan. Ama, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusumpungan mo po muli kaming lahat sa loob po ng aming mga dampang tahanan. Una na nga po dito sa iyong maralita, dukha, maliit na bahay dalanginan sa Los Angeles, California, na kung saan kasama po namin ang aming mga sangbahayan, itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa pangalan mo pong Kristo Jesus. Wala pong sawa, sa araw-araw po ipinaiilang lang namin sa iyo ang amin pong walang katapusan, tao sa aming mga puso na mga pagpapasalamat. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyo sa napakamapayapa na mga araw na muli mo pong ipinarana sa buhay ng bawat isa sa amin. Wala ka pong binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Salamat po maging ang aming mga sariling mga kabyak ng puso, ang aming mga anak, aming mga manugang at mga minamahal namin sa buhay. Wala ka pong binawian ng buhay sa sino man sa kanila. Salamat pinakain mo kami sa mga araw na nagdaan. Patuloy mong binubuksan sa amin ang magagandang pintuan ng kapalaran. Patuloy mo rin pong pinalalakas, pinagagaling ang aming mga lupang pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat. Lalo mo pong pinatitibay, dinaragdagan ang aming pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Amang banal, sinasamba ka po namin. Inupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong malinis, ang banal mong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po, at sa iyong mga kagilagilalas na katotohanan. Ama, kung kami po nagkasala sa iyo, kung kami nagkukulang, kung kami hindi pa rin nakakaabot sa iyong banal na kaluwalhatian, ituring mo na lamang kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng iyong mga lingkod. Huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami pakainin at painumin ng iyong banal na aral. Nalalaman naming hindi mo tinatanggap ang panalangin
ang paglilingkod ng mga taong nabubuhay pa rin sa kalikuan at mga kadiliman. Alang-alang po sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus, na itinatak mo po sa aming mga kaluluwa nang kami po'y magsisampalataya at magpabautismo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Ama, sa Huwebes po ng gabing ito, ikaw po sanang muli ang magturo sa amin sa Espiritu. Bagaman kami po ay malalayo sa pangangatawan sa isa't isa, hindi po namin ito ginagawang dahilan upang hindi namin kauhawan at kagutuman ang iyong mga aral at ang iyong palatuntunan. Kasangkapanin mo lamang ang pinakahamak at pinakamangmang pinakamaliit mong alipin. Linisin mo sana ang kanyang puso, banalin mo po ang kanyang kalooban, idagdag mo po sana sa kanya ang lalong maraming kalutasan ng kahiwagaan ng iyong kaharian sa langit. Bigyan mo sana ng bisat kapangyarihan ang kanyang tinig, at kung ito po ay mapakinggan ng bawat isa sa amin, sapat na makapagturo sa amin, magbigay sa amin ng kaliwanagan, magamit naming katulad sa isang matulis na tabak na may 2 talim. Maipampapatay namin sa lahat ng suligi ng kadiliman, upang kami po'y makapamuhay na may kabanalan. Sa ikalawang pagparito mo po'y magsipagtamo kami ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang banal, habang kami nakikinig, hipuin mo po ang katawan ng bawat isa sa amin, lalo na nga po ang maraming sa amin patuloy nang nagsisitanda. Ang maraming sa amin pinasapitan mo ng iba't ibang mga karamdaman, at ang halos lahat sa amin na sa araw-araw nakakasumpong ng mga suliranin sa paghanap ng ikabubuhay. Bigyan mo sanang kalutasan ang lahat ng mga suliranin namin sa araw-araw. Palakasin mo po't pagalingin ang aming mga lupang katawan. Kami po'y sumasampalataya, kami po'y nananalig. Dinirinig mo po ang aming maiksing panalangin. Sa Huwebes po ng gabing ito, kami po ay iyong binabasbasan at binebendisyonan sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon po, mga ginigiliw at mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una nga po sa lahat, charity must always begins at home. At tawagin na natin, husayin na natin una sa lahat ang ating sariling mga kaluluwa. Tawagin na natin ang ating mga kabiyak, ang ating mga kasangbahay, ang ating mga anak, mga manugang, mga apo. At kung meron na po tayong mga panauhin, ipag-anyaya po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Anyayahan natin na sila po naman ay magbigay ng ilang minuto o marahil 1 oras sa Huwebes ng gabing ito ng kanilang mga panahon bago sila umuwi. Maipakilala po natin ang mga kalooban ng Amang Diyos para hindi lamang tayo, kung hindi ang lahat ng mga tao, kung baga maaari, sila man po ay makaunawa kung ano ang ebanghelyo, ang mabuting balita na magbibigay sa lahat ng mga tao ng buhay na walang hanggan. Kunin na po natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo po ay magpapasimula na. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Una po sa King James Version na pinanggalingan po ng Tagalog sa Kapitulo 9, versikulo 9. In the book of Ecclesiastes, chapter 9 and the verses 9, live joyfully with the wife whom thou lovest all the days of the life of thy vanity, which he hath given thee under the sun, all the days of thy vanity, for that is thy portion in this life,
and in thy labor, which thou takest under the sun. Sa Tagalog po, sa 1905 version na ipinamahagi sa atin ng mga Amerikano, Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 9. Ikaw ay mabuhay na masaya, nakalakip ng iyong iniibig. Sa Biblyang Ingles, asawa. Una nga po, no? Ikaw ay mabuhay na masaya, nakalakip ng asawa na iyong iniibig sa lahat ng mga kaarawan ng buhay ng iyong walang kabuluhan, na kanyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw. Lahat ng mga kaarawan ng iyong walang kabuluhan, sapagkat iyan ang iyong bahagi sa buhay at sa iyong gawa na iyong ginagawa sa ilalim ng araw. Nalaman ang ibig sabihin ng aklat na Ecclesiastes. Ang ibig pong ipakilala nito ang mangangaral. At kung sino po ang mangangaral, sang-ayon po sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan, ang matalinong tao na sumulat ng Ecclesiastes walang iba kung hindi si Haring Solomon, na anak ni Haring David. Si Solomon ang humaliling hari nang si David ay pumanaw na sa kanyang katandaan. Alam natin si Solomon walang hiniling na kayamanan, walang hiniling na kapurihan at karangalan. Isang bagay lang ang hiniling niya sa Diyos bago po siya inihalal na ika-3 hari sa Israel. At hiningi niya sa Diyos, walang iba kung hindi ang bigyan siya ng karunungan. Kaya nga po, bagay na bagay nga po, ang pagkatawag sa kanya bilang isang ecclesiasticos o isang mangangaral. Sa 9:9, ang ating paksa, ito po ay ipinapayo ni Haring Solomon sa lahat ng mga tao. Una na nga po sa pangulo ng bawat tahanan sa lupa, walang iba tayong mga ama. Ikaw ay mabuhay na masaya, kalakip ng asawa na iyong iniibig, at maging sa mga kababaihan din po, umiibig din sila sa ating mga lalaki o sa kanilang asawa. Mabuhay daw tayo na kalakip ang ating mga kabiyak ng puso sa lahat ng kaarawan ng buhay na walang kabuluhan. Alam natin ang lahat ng bagay nauuwi sa wala. Kaya dito ang pagkapahayag ni Solomon, ang lahat ng araw gugulin natin sa kaligayahan kasama ng ating asawa. Isang asawa lamang, mga kapatid. At alam natin, pag sinabing asawa, ang pinapagsama ng Diyos, huwag papaghiwalay ng sinumang mga tao. For they shall no longer be twain but one. Sapagkat ang pinapagsama ng Diyos, nagiging isang katawan na po. Sapagkat alam naman natin, ang babae kinuha sa tadyang ng lalaki. Kaya sila po ay, bagaman naging dalawa, ito po ay isa. At higit na nga po, sa spiritual na pangangaral, ang isang lalaki at isang babae na pinapagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng sinumang mga tao. Mabuhay daw tayong maligaya sa piling ng ating mga asawa, sa lahat ng araw na walang kabuluhan, na ito'y ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw, lahat ng mga kaarawan ng iyong walang kabuluhan, sapagkat iyan ang iyong bahagi sa buhay at sa iyong gawa na iyong ginagawa sa ilalim ng araw. Ecclesiastes, Kapitulo 9, versikulo 9. Ang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ang unang itatanong po natin, ano po baga ang naging pananaw ng halos lahat ng tao sa buhay na ito, sa sanglibutan, dahil po sa talatang ito, 9:9. At naging dahilan nga po ito kung bakit ngayong Huwebes ibinangon ng Diyos sa atin, sa ating kapanahunan. At ngayon nga po, 2017,
Abril 4 o Mayo 4 ng 2017, tayo po ay nasa mga huling kapanahunan na. Dahil nga po sa talatang ito, ano ang ibinunga, ano ang naging pananaw tungkol sa buhay ng halos lahat ng mga tao na ito naman kitang-kita natin, nararanasan natin at maging tayo marahil kasama sa ating pag-aaral. Pabayaan natin si Haring Solomon din ang magpaliwanag sa kanya din pong Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 16. Huwag kang lubhang magpaka-matuwid, ni huwag ka mang lubhang magpakapantas. Bakit? Sisirain mo ang iyong sarili. Sa Ingles, para lalong maliwanagan tayo, 7:16 of Ecclesiastes, be not righteous over much. Huwag daw po tayong magpaka-matuwid. Ang ibig sabihin, huwag ka namang masyadong magpakabanal. Marami nga po tayo nakikita sa kasalukuyan, lumakad sa daan may mga hawak na Biblia, yung iba naman ang lalaki ng krus, hikaw, kwintas, sinsing na may krus, at kung magsipanamit, maputing maputi, at kung magsipagsalita, parang hindi po makasakit ng damdamin ng kapwa-tao ni hindi ka makabasag ng pinggan o makabasag ng itlog man lamang. Dahil sila nga po sa paningin ng tao at sa paningin ng Diyos, sa kanilang pagkaakala, mabuti yung kanilang ginagawa. Nagpapakatuwid at masyadong nagpapakabanal. Be not righteous, yung iba nga po nagpipinitensya pa Ting mahal na araw ibig daw kanilang maging mga banal. Pero ito po, Ecclesiastes 7:16, huwag kang lubhang magpakamatuwid, ni huwag kang lubhang magpakapantas. Neither make thyself overwise. Why shouldest thou destroy thyself? Neither make thyself overwise. Why shouldest thou destroy thyself? Ni huwag ka rin namang magpakapantas. Bakit sisirain mo ang iyong sarili? Kaya po maraming mga tao, nagsasabi, mga diksyonary daw sila ng Biblia, mga matatalino, lahat ng bagay itanong mo sa kanila. At sasagutin nila. Pero ito po sinasabi ni Haring Solomon, ito pala pagpapakasira. Yung masyadong pagpapakabanal at yung masyadong pagpapakatalino. Nakakasira po ito pala ng sarili. Sa ngayon pa man din kay Haring Solomon, ituloy natin ang pag-aaral. 9:2. Pakinggan po natin ang kanyang patuloy na pagpapaliwanag. Lahat ng mga bagay ay nagsisidating na para sa lahat. Bakit po? Pinapayuhan tayong mga tao, huwag tayong magpakabanal, huwag tayong magpakapantas. Lahat ng bagay dumarating na para sa lahat ng mga tao. Bakit? Paano? May isang pangyayari sa matuwid at sa masama, sa mabuti at sa malinis, sa marumi, sa kanya na naghahain, ibig sabihin naghahain, sumasamba, sa kanyang hindi naghahain, sa hindi sumasamba sa Diyos. Kung paano ang mabuti, gayon ang makasalanan, at ang sumusumpa gaya ng natatakot sa sumpa. Ito'y isang kasamaan sa lahat, 9:3, na nilikha sa ilalim ng araw, na may isang pangyayari sa lahat. Hindi po pala kailangan na isang tao masyadong magpakabanal. Hindi rin po pala kailangan na isang tao masyadong siya'y magpakapantas. Sapagkat may isang pangyayari sa bawat tao sa lupa. Masama ka man tao, mabuti ka man tao, banal ka man tao, kriminal ka man, ang pangyayari sa lahat nagaganap sa kanila. Kaya may nakikita tayo, mga kapatid, masyadong masamang tao, kriminal, maraming pinatay na tao, pero hanggang ngayon nabubuhay pa. Samantalang ang pagkaalam natin,
Ang Diyos din ang nagsabi sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa Efeso, sa Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 2, mga kapatid, mga anak, ibigin ninyo, igalang ninyo, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Ito ang unang utos na pangako upang mabuhay kang malaon at masagana sa ibabaw ng lupa. Ay samantalang ito pala, ayon kay Propeta Solomon o kay Haring Solomon, mangyayari. May mga masama, hahaba rin ang buhay. Kaya may nakikita tayo, masasamang mga tao, mahigit na 100 taon na nabubuhay pa. At yung mga nagpakabanal naman, sandaling mga araw lang binigay sa kanila at namatay na rin. Natulog na rin sa lupa. Kaya nga, sa pananaw na ito ng halos lahat na tao, sa kanilang pagkaunawa, na wag naman tayong masyadong magpapakabanal, wag tayong magpapakamatalino masyado sapagkat what's the use? Yung mga mangmang at yung mga kriminal, yung masasama, hindi naman naglilingkod sa Diyos. Wala namang tinatawagang Diyos. Kadalasan nga yung masasama, nakikita natin, sila pa ang pinakamayayamang mayayaman, sila pa ang tila lalong pinagpapala ng Diyos, sila pa ang nagiging mga presidente, sila pa ang may matataas na katungkulan sa gobyerno at pamahalaan. Samantalang tayong hindi gumagawa ng masama. Hindi natin minumura ang ating kapwa. Hindi natin pinagsasamantalahan ang sino man, lalo tayong naghihirap. Bakit nga gayon? Kaya dahil nga dito, sa paksa na ibinangon sa atin ng Diyos, ano ang ginawang kaparaanan ng pamumuhay ng hindi mabilang ng mga tao? At masasabi ko, halos lahat ng tao. Pabayaan natin si Propeta Isaias ang magpaliwanag. Buksan natin ang Isaias 22:13. At narito, kagalakan at kasayahan, pagpatay ng mga baka, pagpatay ng mga tupa, pagkain ng karne, pag-inom ng alak, magsikain tayo, magsiinom tayo. At masasabi ko pa, let us dine and dance, magsikain tayo at magsisayaw tayo. Yan naman nangyayari. Punta tayo sa disco, punta tayo sa bar, punta tayo sa casino. Gawin natin ang lahat ng kasarapan. Bakit? Sapagkat bukas tayo ay mga mamatay. Ayan. Ito po ang naging pananaw ng lahat ng mga tao. Na ang lahat ng mga araw ay sa walang kabuluhan. At ang buhay nating mga tao, magpakabanal man tayo at magpakasama man tayo, ang lahat ng bagay para parang mangyayari sa bawat isa sa atin. At sa 9:3, 9:3 ng Isaias din, gayon din. Ito nga naging pananaw ng mga tao. Gayon din ang puso ng mga anak ng mga tao, pati yung mga anak natin Gayon din ang naging kinahinatnan, naging kaugalian, naging kultura, wika nga. Ang puso ng mga anak ng mga tao ay puspos ng kasamaan. Bakit? Habang nabubuhay, walang iniisip kundi kagalakan, kasiyahan. Pagpatay ng baka, pagpatay ng tupa, pagkain ng karne, pag-inom ng alak, pagsasayaw, pagsusugal, lahat ng liwaliw, kaliwaliwan. Mga kapatid, puspos ng kasamaan ang mga anak ng mga tao, kaululan. Kaululan ang nasa kanilang puso habang sila'y nangabubuhay at pagkatapos na yaon ay napatutungo sa pagkamatay. Ayan. Lahat naman pala'y mamamatay Adi, yun na nga, naging pananaw ng buong sanglibutan. Let's go eat, dine, and dance for tomorrow we die. Dahil sa napakasamang pananaw na ito, ng halos lahat ng mga tao sa buong sanglibutan, ayon sa mga kasulatan, ano nga po
ang patuloy na ibinubunga sa atin. Ngayon, sa huling mga araw na ito, 2017, ano ang patuloy na nagaganap? Hula ng lalaking si Apostol Pablo na isinulat niya kay Timoteo. Sa kanyang ikalawang Timoteo, umpisahan natin sa Kapitulo 3, versikulo 1. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Ayan. Sa huling araw natin, nang isulat po ito ni Apostol Pablo, himigit kumulang anyo 69 bago siya pugutan ng ulo. Sumulat siya kay Timoteo, Timoteo, hinuhulaan ko sa huling araw, sa huling panahon. Hindi pa po nangyayari nang ito'y isulat Alamin mo ito sa huling araw, darating ang panahong mapanganib. Bakit po? 3:2 hanggang 5 pababa. Ang mga tao, tayo sa huling araw, ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. O hindi ba totoo yan? Kaya ngayon, ang mga tao, I am the best, I am the greatest. Ako ang pinakamagaling, ako ang pinakamabuti. Dahil dito, akin ito, akin iyan. Kaya nga, magmula sa mga presidente hanggang mga senador, kongresista, pinakamaliit na barangay tanod, pati mga pulis, alam natin yan. Nakikita natin. Basta may kapangyarihan. Kamukha nga na sinasabi ng senador sa Pilipinas nung araw. What are we in power for? I am the best, I am the greatest Nakaw dito, nakaw dyan. Sila na lang ang may karapatang mabuhay. Ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. At kung maibigin sa sarili, ano ang susunod? Maibigin sa salapi. Ayan. Mayayabang. Mapagmalaki. Ayan. Mapagtungayaw. Masuayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig. Isa sa mga inihula ni Apostol Pablo. Ano ba ibig sabihin nito? Walang katutubong pag-ibig, no natural love. Pag sinasabing natural love, yung pag-ibig na kinagisnan, yung pag-ibig na nanggaling sa Diyos. Nature, God, katutubo, pag-ibig na itinuro, ibinigay ng Diyos sa tao. Una na nga, iibigin mo ang iyong kapwa, iibigin natin ang ating Diyos, yan, katutubo yan. Ibigin natin ang Diyos ng ating buong puso, buong isip, buong lakas, buong buhay. At ang ikalawa ang wika ng Panginoon, ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. At higit sa lahat, yung pag-ibig na personal, katutubo, pag-ibig ng isang lalaki saan? Sa isang babae. Kaya nga ang ikinakasal, isang lalaki at isang babae. Pero sa huling araw natin, mga kapatid, ano ang nangyari? Ang mga tao, wala nang katutubo pag-ibig. Ang iniibig na nila, kahit na yung kanilang, halimbawa, isang lalaki, pinapakasalan na nila yung kapwa lalaki. Isang babae, pinapakasalan na nila ang kapwa babae. Wala na po kayong katutubong pag-ibig. At meron pa. May nababasa tayo dyan, mga lalaki, sumisiping sa mga hayop, sa mga baka, sa mga kung ano-anong mga hayop, at meron naman mga babae, nagpapasiping naman sa mga hayop. Ayan po ang tinatawag na bestiality. Huwag po tayong magtataka sapagkat yan nga po ay inihula ng lalaking si Apostol Pablo, isinulat sa ikalawang Timoteo 3:1 at sa 3, walang katutubong pag-ibig na ito ang naging bunga ng ng tinatawag na pinag-aaralan po natin sa aklat ng Ecclesiastes. Na ano po ang sinasabi mga kapatid? Na ang lahat ng araw ikay walang kabuluhan, ang nangyayari sa masama at sa banal na mga tao, isang bagay din nangyayari, nararanasan, nagaganap nila, Ecclesiastes 9:9, kaya mabuhay na kayo, magpakasaya, magpakasarap na kayo. Ang wika-ika ng lalaking si Isaias 22:13, na dahil nga sa ating paksa, ang
ang sumaloob, ang naging pananaw ng bawat tao, gugulin natin sa kalayawan, sa kaligayahan. Ang ating mga araw, wag nating aksayahin, mga kapatid, sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Walang katutubong pag-ibig. Ano pa? Walang paglulubag. Walang kontrol ang mga tao. Pag naisip ng mga tao, ayan, ginagawa nila. Mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mabangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, matitigas ang ulo, palalo, maibigin sa kalayawan, kaysa maibigin sa Diyos. May anyo ng kabanalan, dadapwat, tinanggihan ang kapangyarihan nito. Ayan, ang mga tao wala na talagang kabanalan. Paano pa pinatutunayan ni Apostol Pablo? At dito ba meron man taong makapagsasabi na sila ay banal, sila ay matuwid, sila ay mabuti? O Romanos 3:10, gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala. Sa huling araw, wala kahit isa. Bakit? Walang nakakatalastas. Ayan. Hindi nga po natin naiintindihan Hindi nga po natin nauunawaan itong ating paksa. Na anong sinasabi sa paksa? Ecclesiastes 9:9. Ikaw ay mabuhay na masaya, nakalakip ng asawa ng iyong iniibig sa lahat ng mga araw ng buhay ng iyong walang kabuluhan, na kanyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw, lahat ng mga kaarawan ng iyong walang kabuluhan. Hindi natin naiintindihan yung mga talata na yun sapagkat yan ang bahagi sa buhay at sa iyong gawa na iyong ginagawa sa ilalim ng araw. Ang naunawaan nating mga tao, ay samantalahin na natin ang panahon. Samantalahin nating magpakaligaya habang nabubuhay. Sapagkat sinasabi nga ni Propeta Solomon sa Ecclesiastes, ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan, at pagka namatay na tayo, wala na tayong magagawa pa. Kung patay na tayo, mga tagapakinig at mga magulang. Kaya ang mga tao, puro pagpapasarap, pagpapasaya, at ang patuloy na pagpapaliwanag sa atin ni Apostol Pablo sa Romanos 3:10, sa huling araw, talagang walang matuwid, wala kahit isa. Wala tayong mapagkakatiwalaan. Bakit nga? Wala nga nakakaunawa. Walang nakakatalastas. Walang humahanap sa Diyos. At dahil dito, tuloy natin, 3:12 hanggang 18, ang lahat lumihis, magkakasama na wala ng kasaysayan. Bakit? Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay libingang bukas. Kaya yan, nakikita natin, pati mga leader ng gobyerno, maski rito sa Amerika, maski rito sa ating inang bayan, puro FUCK, PUTA, NG, MO. Ayan, napapakinggan natin na. Ayoko nang ulit-ulitin pa. Maski dito si Donald Trump, kung magsalita. At si Ginoong Duterte, wala tayong magagawa. Inilagay sila ng Diyos. At ito'y nagpapatunay lamang na lahat po ng tao, kahit na yung nagsasabing sila'y banal na banal, kahit na itong mga, nagpapakunwaring mga anghel ng kaliwanagan, na nagsasabing kahalili ng Diyos, Vicarious Filii, lahat po yan ay mga sinungaling, lahat po yan ay masasamang mga tao sa itinuturo ng banal na kasulatan, walang matuwid. Wala tayong dapat pagkatiwalaan. Ang kanilang lalamunan, isang libingang bukas, kaya mura dito, mura dyan, sira dito, sira diyan. Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Kamandag ng ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang mga bibigay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang mga paa nila'y matulin sa pagbububo ng dugo. Kagiban, kahirapan. Eto, kaya ang buong sanglibutan, panay na delubyo, panay na kagibaan, peste rito, peste riyan, tsunami rito, tsunami riyan, baha dito, baha diyan, putulan ng ulo dito, putulan ng ulo diyan, terorismo rito, terorismo diyan. Bakit? Kagibaan at kahirapan ang inilagay sa kanila ng Diyos.
Bakit ang daan ng kapayapaan? Eto, ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakikilala. Ano bang punot dulo ng kawalan ng kapayapaan? Kawalan ng kasaganaan, kawalan ng pag-ibig sa Diyos, kawalan ng lahat ng tinatawag na ikabubuti ng mga tao sa lupa. 3:18 ng Romanos, walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Ang mga tao, walang takot sa Diyos. Sapagkat sa mga ito, ang wika pa man din, 3:6, sa mga taong ito na walang pagkatakot sa Diyos, hindi gumagawa ng mabuti, ang mga nanggagapang sa mga bahay. Kaya maraming cases ng mga rape. Pati yung 6 na buwan na gulang na sanggol, ni-rape, pinatay pa. Pati yung buntis na, nire-rape pa. Pati yung lola na, nire-rape pa. At meron pa mga lolong-lolo na nang-re-rape naman ng mga pedophiles o ng mga kabataan. At meron pa, mga pare, mga mangangaral, mga obispo ng mga relihiyon. Alam natin ang kasaysayan. Babaero na, drug addict na, drug pusher pa, drug lord pa, pinatay pa yung kanyang anak, si Nardinas pa. O hindi ba? Bakit? Walang pagkatakot sa Diyos sa kanilang mga mata. Ito ang mga nanggagapang sa mga bahay. Kaya napakadelikado. Kaya kung may mga anak tayong mga babae, mga teenager, lalo na nga, lagi nating babantayan at gagabayan. Minsan yan lalabas lang makikipag-date lang, yung pala kung saan na dinala, ni-rape, pagkatapos pinatay, itinapon pa sa kangkungan. Napakarami niyan araw-araw. Nababalitaan natin. At sa mga ito, ang bumibihag ng mga babaeng haling nalipos ng mga kasalanan, hinihila ng iba't ibang pita na ang mga ito, yung mga walang takot sa Diyos, kunyari obispo, kunyari sugong anghel, na laging nagsisipag-aral, kailan pa man hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ayan. Ngayon, kung ganito na ang kalagayan natin sa huling araw, na wala palang may takot sa Diyos, at ang mga tao nahirati na sa kalayawan, kaligayahan, kaya ang buong sanglibutan, ang lahat ng mga bansa, makikita mo naman sa mga television lamang, sa mga series, sa mga balita, sa lahat ng mga propaganda, walang ginagawa ang mga tao, kundi sayaw dito, sayaw dyan, inom dito, kain dyan. Makaligaya tayo, sayaw dito, kung ano-anong mga sayaw, nakakala mo mga isda na pinapalo sa ulot, nagkikikisay. Kaya mga sayaw ngayon, hindi mo na maintindihan Ngayon, sa ganitong kasamaan ng mga tao sa lupa, dahil nga sa hindi pagkaunawa ng mga aral ng mga propeta ng Diyos o ng banal na kasulatan, ang nasa puso't isip na lamang ng bawat tao sa lupa ang magpakaligaya sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Sa ganitong pananaw, makakaasa po baga ang mga tao na papanhik pa sila sa langit? Huwag naman kayo magagalit sa inyong lingkod. Akala po ng mga tao, sa kabila ng pagpapakalayaw nila at pagpapasarap, akala nila meron pa silang buhay. Akala nila may buhay na walang hanggan pa sila. Kaya maging ang mga presidente, napapakinggan ko. Sa atin, si Presidente Duterte, napakinggan ko sa kanya mga talumpati. Ang pagkaunawa pala ni Ginoong Duterte, hindi ko po kilala si Ginoong Duterte. Inuulit ko lamang ang kanyang sinasabi. Una-una, siya po ay Katoliko, pero minumura niya yung mga kasama niya sa Katolisismo, lalo na nga yung mga obispo. Hindi ba? PUTA ng mga obispo ito? Bilang kayo ng bilang ng kwarta. Yung mga nakikinig sa inyo, wala namang pagkain. Inom kayo ng inom sa Golden Chalice. Yung mga miyembro na ninyo, wala namang makain. O hindi ba? Galit na galit siya. Sabi pa nga niya reliyon, salapian lang yan. Ngayon, makakaasa pa baga ang mga tao na sa ganyang uri ng pananampalataya nila, papanhik pa sila sa langit? Sa ganitong maling pagkaunawa sa paraan ng pamumuhay na kanilang kinamulatan?
Habang nabubuhay tayo, magpakasarap tayo, kumain tayo, kaya yung iba nga, dala-dalawa asawa, di ba? Si Ginoong Duterte, 2 asawa. Yung mga obispo, pareho lang kami ng mga obispong Katoliko, sabi ni Mr. Duterte. Ngayon, ang itatanong natin sa ganitong mga paniniwala nila, makakaasa pa ba silang papanik sila sa langit, sa buhay na walang hanggan? Ito po kasi ang masama Wala pong nagtuturo sa mga tao, lalo na sa Pilipinas. Masasabi ko halos lahat ng Pilipino zombie. Unahin mo, simbahang Katoliko. Yung mga Katoliko, kung ano yung sabihin ng mga pare, Amen, Hallelujah. Yung kanilang mga kababayan ng mga Protestante. Hindi ba yung mga Protestante, Katoliko rin yan? Anak ng simbahang Katoliko yan? Walang tinuturo sa kanila, kundi Hallelujah, Amen, praise the Lord. At ikaw, sumampalataya kay Kristo, kahit lasenggo ka, kahit mamamatay tao ka, kahit na nagnanakaw ka, pag namatay tayo, pinatawad na tayo. Tayo papanik na sa langit. Walang nagtuturo Ano ba ang dapat sanang itinuturo ng mga mangangaral ng relihiyon? Buksan ninyo ang Efeso, Kapitulo 2, versikulo 10. Anon dapat makilala nating lahat ng mga tao? Sapagkat tayo'y kanyang gawa. Ginawa tayo ng Diyos. Nilalang tayo sa kanya pang larawan. Sa lahat ng nilalang, tayo lang ang kalarawan ng Diyos. Hindi tayo larawan ng gorilya. Hindi tayo nang galing sa pamamaraan tinuturo ng marami ngayon, yung Darwinian theory. Hindi kami pinanganak sa pamamagitan ng theory o haka-haka. Nilalang kami ng Diyos. At inanyuan pa tayo ng kanyang larawan. Tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo. Tayo nilalang, there is a purpose for Christ upang lumakad sa lahat ng mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa para siya nating lakaran. Hindi ito kasi napapakinggan ni Ginoong Duterte. Hindi ito kasi itinuturo ng simbahang kinagisnan. Walang itinuturo yung mga yan, kundi sumamba ka. Halikan mo yung paa ni Jesus doon sa Quiapo. Mga kapatid at mga magulang, tumawag ka kay Mama Mary, manalangin ka ng 200 ulit, patatawarin kaya. Ang simbahang Protestante naman, just believe in Christ and you will be saved. Hallelujah! Amen! Praise the Lord. Walang nagtuturo na merong isang iglesia na itinayo ang Diyos ng magkatawan tao. Alin yan? Kayo'y nagsisitula, 2:14 ng unang Tesalonica, sa iglesia ng Diyos na nasa Judea, kay Kristo Jesus. Ano ba ang tinatawag na katungkulan ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na iisang iglesyang itinayo ng Panginoon sa siyudad ng Jerusalem ng Judea? Efeso 3:10. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa sangkalangitan at sa lahat ng mga kapangyarihan ang kagilagilalas na karunungan ng Diyos. Wala kasing nangangaral sa inyo na iglesia na itinayo ng Diyos Ang mga iglesia ninyo, unahin mo na simbahang Katoliko, tinayo ng mga ng Romano yan, Imperyo ng Roma. At ang kanilang pinakadiyos dyan, yung Papa sa Roma, Vicarius Filii Dei. Mga tagapakinig po. Kaya, at ang mga Protestante naman, kunyari, poprote-protesta, pareho rin kayo. Itinuturo din ninyo at kayo'y talagang anak ng simbahang Katoliko, may mga Mama Mary din kayo, nagdiriwang din kayo ng mga kaarawan ng mga santo, lalo na yung December 25. Kayo'y nagbibinyag din ng mga bata. Ano ba namang klaseng relihiyon yan? Wala rin. Katolisismo din yan. Kaya nga, mga kapatid at mga magulang, sa ganitong mga pag-aaral, paano tinitiyak ng banal na kasulatan na sa maling pananampalataya, maling pagkakilala at pananaw nating mga tao sa huling araw, lalo na nga ngayon, 2017, talagang
Wala nang pagkatakot ang halos lahat na tao sa tunay na Diyos. At ayaw makinig ng mga aral na itinuturo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa kanilang pananampalatayang magpakaligaya tayo, magpakasarap tayo kahit na tayo mamatay, sa ikalawang pagparito, meron pa rin tayong buhay na walang hanggan. Iyon ba, mapanghahawakan ng mga tao? Ituloy natin ang itinuturo ni Propeta Isaias 22:12. At ng araw na yaon ay tumawag ang Panginoon ng mga hukbo sa pag-iyak. Ng araw na yun, ang mga huling panahon, ngayon, ang Diyos tumatawag sa lahat ng tao. Sa pag-iyak, ang ibig sabihin, magsisi na tayo ng ating mga maling pananampalataya, maling paraan ng pamumuhay sa pag-iyak at sa pagtangis, sa pagkakalbo at sa pagbibigkis ng tayong magaspang. Magsisi na tayo. 22:13, bakit? Narito, ang kagalakan at kasayahan, ang mga ginagawa natin ngayon sa huling araw, pagpatay ng mga bakat, pagpatay ng mga tupa, pagkain ng karnit, pag-inom ng alak, pagpapakaligaya dahil wala naman palang silbing magpakabanal. Ayon sa ating paksa, magpakabanal tayo at magpakasama pareho rin. Tayo ikay magsikain na lamang, magsiinom na lamang, magpakaligaya. Bakit? Bukas, tayo mga mamatay. Ngayon, paano pinatutunayan ni Propeta Isaias, hindi natin mapanghahawakan ito. At lalong tayo hindi makatitiyak na papanhik pa tayo sa langit kung puro kalayawan at kaligayahan ang ginawa natin habang tayo ay nabubuhay. 22:14 ng Isaias. At ang Panginoon ng mga hukbo ay naghayag sa aking mga pakinig, tunay na ang mga kasamaang ito, yang kalayawan natin, ang mga kasamaang ito, yang mga kaligayahan natin, ang mga kasamaang ito, ang paglalasing natin, ang pag-ibig natin sa sarili. Ang mga kasamaang ito ay hindi malilinis sa atin hanggang sa tayo ay mga matay, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hindi malilinis sa inyo. Ang ibig sabihin sa atin. Sabi ng Panginoon, hindi malilinis. Kung hindi malilinis, di mamamatay tayong mga makasalanan. Mga makasalanan ba'y papanik sa langit? 21:8 ng Apokalipsis, ang ating magiging bahagi sa nagniningas na apoy at asupre, ito ang ikalawang kamatayan. Ano po baga naman ang banal o espiritual na pagpapakahulugan ng paksa na ibinangon sa atin ng Diyos sa Huwebes ng gabing ito? Alam po baga ninyo, ang bawat talata sa Biblia, meron pong dalawang uri ng pagpapaliwanag. Una nga po yung literal, yung materya. Basahin po natin ang ating paksa, ho. Ecclesiastes 9:9. Ikaw ay mabuhay na masaya, nakalakip ng asawa na iyong iniibig sa lahat ng mga kaarawan ng buhay ng iyong walang kabuluhan. Putulin natin dun sa unang bahagi. Ito po'y utos ng Diyos na tayo, meron tayong pribileyo, kalayaan, kapayapaan, may pahintulot na mabuhay tayo na maligaya sa piling ng isang asawa. Kalakip ng asawa na iyong iniibig. Isa lang, ho. Hindi mga asawa, hindi dalawa, hindi tatlo. At alam natin, ang pinapagsama ng Diyos, wag paghiwalayin ng sino mang mga tao. Sa lahat ng mga araw ng iyong walang kabuluhan. Bakit po sinasabi na walang kabuluhan? Sapagkat, ang lahat nga po ng mga bagay ay nauuwi sa wala. Kaya tayong mga tao, habang nabubuhay, tayo po, mga kapatid, paligayahin natin yung ating mga sarili. Kanino? Sa legal na paraan, sa ating legal na asawa. Ay, wag tayong hahanap pa. Kung tayo babae, baka naman, ikaw na babae, may asawa ka na, nagpapasiping ka pa sa ibang lalaki, yan po, adultery yan. At tayo namang mga lalaki, baka humahanap pa tayo number 2 at number 3 para magpakaligaya, masama po yan. That is concubinage. Yan po mga kapatid, kasalanan yan.
isa lang ang asawa na may kapahintulutan na tayo po'y magpakaligaya na kasama ng ating asawa. Ito po hindi nga naiintindihan ng marami. Na kanyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw lahat ng mga kaarawan ng iyong walang kabuluhan. Alin ba yung walang kabuluhan? Yung mga araw. Yung mga araw na ating nararanasan, lahat yan ay walang kabuluhan. It is going to vanity. Kaya lang nagkakaroon ng kabuluhan, kaya lang nagkakaroon ng kahulugan ang bawat araw kung ginugugol natin. Alin? Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Totoo ba yan? Ecclesiastes 12:13, ang wika ng propetang si Solomon. Ito ang wakas ng lahat ng bagay. Ayan. Ang lahat ay narinig. Ikaw, tayong mga tao, matakot ka sa Diyos. Paano? Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen! Kaya lang nagkakaroon ng kabuluhan. Kaya lang nagkakaroon ng kahulugan o ng importansya ang ating mga buhay kung sumusunod tayo sa utos ng Diyos. At yan ang iyong bahagi sa buhay. Susunod tayo sa mga utos na banal, matuwid at mabuti, 7:12 ng Roma. At sa iyong gawa na iyong ginagawa sa ilalim ng araw, ito ang dapat na maunawaan, maintindihan natin. Ito po ang tinatawag na literal na pagpapakahulugan sa ating paksa 9:9. Ano po naman? Ang hindi nga naiintindihan ng napakaraming mga tao para lubos tayong maliwanagan. Ecclesiastes 8:12. Ano ang hindi naiintindihan? Ano ang hindi alam ng mga masasamang mga tao? 8:12. Bagaman ang makasalanan ay gumagawa ng kasamaan na makaisang daan, humaba ang kanyang buhay, gayon may tunay, talastas ko, na ikabubuti nila na nangatatakot sa Diyos, na nangatatakot sa harap niya o natatakot sa harap ng Diyos. Hindi ito alam na masasamang tao eh. Lalo na nga yung mga kriminal na mahigit ng 100 nabubuhay pa. Akala nila, pinatawad na sila. Akala nila, mahaba ang buhay nila dahil kinakasihan pa sila ng Diyos ng kabutihan. Totoo yun. Sapagkat sinasabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 3 at 4, ito'y mabuti at nakakalugod sa paningin ng Diyos na tagapagligtas, na ang lahat ng tao ay maligtas sa pagkaalam ng mabuti. Talagang ibig ng Diyos, lahat ng tao magkaroon ng tsansa, pagkakataon na maligtas. Kaya maraming kriminal hanggang ngayong buhay pa, hindi pa pinapatay ng Diyos, hindi pa pinatutulog, para buksan ang mata ng kanilang mga puso kung makarinig sila ng katotohanan. Ito'y mabuti at nakakalugod sa paningin ng Diyos na tagapagligtas, na ang lahat ay maligtas sa paanong paraan, sa pagkaalam ng katotohanan. Kaya binubuhay pa kayo mga kriminal, kayo mga magnanakaw, kayo mga plunderer ng mga politiko, matuwa kayo, may buhay pa kayo. Mahaba ang buhay ninyo. Ang ibig ng Diyos, magbasa kayo, mag-aral kayo, 34:16 ng Isayas, basahin ninyo ang banal na kasulatan, masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa, baka patawarin kayo ng Diyos. Bagaman ang makasalanan ay gumawa ng kasamaan na makaisang daan, napakaraming kasamaang ginawa, at humaba ang kanyang buhay, gayon may tunay, talastas ko. Ang wika ni Solomon, ikabubuti nila na nangatatakot sa Diyos. Kailangan nga po matakot ang tao sa Diyos, na nangatatakot sa harap niya. 8:13. Ngunit, hindi ikabubuti ng masama, nihahaba man ang kanyang buhay na parang isang anino, sapagkat hindi siya natatakot sa harap ng Diyos.
Sa makatwid dito po, ang ibig ng Diyos habang may buhay pa kayong mga kriminal, hanapin na ninyo ang ikaliligtas ng inyong mga kaluluwa. At hindi pa lubusang nauunawaan ng mga makasalanang hanggang ngayon nabubuhay pa, 8:11, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa, hindi pa isinasagawa agad. Ibig nga po ng Diyos, bigyan pa sila ng second chances. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao, lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Ayan. Kaya akala nila, pinatatawad sila ng Diyos kahit gumagawa sila ng masama, hindi nila naiintindihan meron second coming. Ang hatol hindi pa binibigay sa kanila sapagkat ibig ng Diyos maligtas nga sila pero hindi sila ililigtas maliban na makaalam sila ng katotohanan. Ngayon, ang spiritual na paliwanag ng ating paksa na sinasabi ng ating paksa, mga magulang at mga kapatid, sa kanyang Ecclesiastes 9:9, ikaw ay mabuhay na masaya na kalakip ng asawa na iyong iniibig sa lahat ng kaarawan ng iyong buhay na kanyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw. Ano ba ang ibig sabihin nito? Kung merong materyang paliwanag na may karapatan nga tayong magpakaligaya, mahalin natin ang ating sariling mga asawa sa laman, hindi lamang yun, pati ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay, mga kapatid, at ito'y may kapahintulutan ng Diyos sapagkat ito ang ating bahagi para tayo magkaroon ng tinatawag na mabubuting mga araw at tinuruan tayo ang lahat ng araw, bagaman ito walang kabuluhan, magiging makabuluhan kung sinusunod natin ang mga utos ng Diyos. Espiritual ang ibig sabihin. Ay ano nga? Ang espiritual na asawa. Basahin natin. Sino ba ang pinakaasawa ng ating kaluluwa? Eto, dediretso na po tayo. 2 Korinto 11:12, sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Tayo, hindi lahat ng tao, hindi Katoliko, hindi Protestante, hindi Iglesia ng tao. Tayo. Ang wika ni Apostol Pablo, 2 Korinto 11:2, pinapag-asawa ko kayo sa isa, ikinasal tayo, nang tayo'y mabautismuhan. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ikinasal tayo kay Kristo. Bakit? Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang iglesia, ito ay isang tulad sa dalagang malinis. Ikinasal tayo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang iglesyang binayaran niya ng kanyang sariling dugo, spiritual na asawa natin. Ano ba ang katungkulan natin? Mika 6:8, kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Eto, pag kinasal na tayo, bahagi na tayo ng katawan ni Kristo, asawa na tayo ng Diyos, ano ang ipinakikilala na gagawin natin? Gumawa ka na may kaganapan. Ayan, magpakabanal po tayo, ibigin ang kaawaan, mahabag tayo sa ating kapwa-tao, at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Yan po ang ating katungkulan. Nakatali na tayo kay Kristo. Kasal tayo sa Kanya. Ang pinapagsama ng Diyos, huwag paghiwalayan ng sino mang mga tao. Tayo po ay gumawa ng kaganapan. Let us all be holy. Bakit? Ang wika sa Hebreo, mga magulang, ako ay Diyos na tumawag sa inyo ay banal. Kayo ay mangagpakabanal sapagkat ako ay banal. Paano tayo magpapakabanal? Ibigin natin ang kaawaan, lalakad tayo na may kababaan na kasama ng ating Diyos. Kailangan wag tayong ihiwalay sa Panginoong Jesucristo, siya ang ating katawan. At saan natin gagawin ang kabanalan? Ezra 7:23, ang ipinag-uutos ng Diyos na mga kabanalan, gawin lubos sa bahay ng Diyos. Ano ang bahay ng Diyos? Unang Timoteo 3:15, Iglesia po ng Diyos
kay Kristo Jesus na buhay. Ano ang banal na pangalan ng katawan ni Kristo o iglesia na kanyang pinangunguluhan? Tinutularan ninyo, 1 Tesalonica 2:14, tinutularan na lamang natin ang alin? Ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kapatid, ito po ay tinuro sa atin. Ito po ay binasbas sa atin ng Diyos, pinagpala sa atin sa Huwebes ng gabing ito. Ito nawa ang kanyang ipagpala. Ito nawa ang kanyang ibasbas sa ating lahat, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang kanyang ibendisyon sa ating lahat, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.